Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami paghihintayin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo ng maliwanag." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ang ating word of the day ay katiyakan. Sa mundo natin ngayon, marami ang hindi sigurado. Hindi sigurado ang kinabukasan, ang trabaho, ang relasyon, pati ang sariling desisyon. Kaya madalas may takot sa puso. Takot na mawalan, takot na magkamali, takot na mag-isa. Naranasan mo na bang magtanong, "Panginoon, sigurado ba ako sa iyo?" O baka mas totoo ang tanong, "Sigurado ka ba sa akin?" Sa ating ebanghelyo ayon kay San Juan, tinanong si Jesus, "Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tuwiran." Para bang gusto nila ng malinaw na kasagutan, isang katiyakan na walang duda. At ang sagot ni Jesus ay hindi lamang paliwanag, ito'y isang pangako. Ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig at walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. At dito natin makikita ang isang salitang sumasaklaw sa buong mensahe, katiyakan, yung assurance. Hinahanap ng mga tao ang katiyakan. Gusto nila ng patunay, ng malinaw na sagot, ng kasiguruhan kung sino si Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus na naipakita na niya ang katotohanan sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga salita. Ang problema ay hindi yung kakulangan ng ebidensya, kundi yung kakulangan ng pakikinig at ng paniniwala. At hindi kayo naniniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang katiyakan ay hindi lang nakukuha sa isip, ito'y bunga ng relasyon. Ang tupa ay nakikinig sa tinig ng pastor. Kilala niya ito at sumusunod siya. Ganito rin ang relasyon natin kay Kristo. Ang tunay na katiyakan ay hindi galing sa dami ng alam mo tungkol sa Diyos, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Kanya. At narito ang napakagandang pangako ng ating Panginoon. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak kailanman. Ito ay hindi baka, hindi siguro, ito'y katiyakan. At lalo pa niya itong pinatibay, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. At walang makakaagaw sa kanila sa kamay ng Ama. Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristo o kay Kristo, ikaw ay ligtas sa kanyang pag-ibig. Kaya nga ito yung napakalalim na katotohanan dito. Ang katiyakan na hinahanap natin ay hindi nakasalalay sa kung gaano tayo kalakas, kundi sa kung gaano katatag ang paghawak natin sa Diyos at ang paghawak ng Diyos sa atin. Minsan kasi inisip natin, kaya ko bang manatiling tapat? Baka bumagsak ako, baka mawala ako. Pero ang mas mahalagang katotohanan na ito, hindi ikaw ang kumakapit sa Diyos. Siya
ang kumakapit sa iyo. Kaya ang tanong ay hindi mahuhulog ba ako, kundi nagtitiwala ba ako na hawak ako ng Diyos? Dahil kahit mahina ka, kung hawak ka niya, ligtas ka. Tandaan mo yan. At ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, inaanyayahan tayo ng Diyos na mamuhay sa katiyakan ng kanyang pag-ibig. Makinig tayo sa kanyang tinig, sa kanyang salita. Palalimin natin ang ating relasyon sa kanya sa panalangin. Magtiwala tayo sa kanyang pangako kahit sa gitna ng ating mga takot. At sa bawat araw, ipaalala mo sa sarili mo, hawak ako ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan. May katiyakan ako sa Kanya. Dahil ang buhay na nakaangkla kay Kristo ay buhay na may kapayapaan. Kahit magulo ang mundo, tanungin natin yung ating mga sarili, sa anong bahagi ng ating buhay tayo nawawalan ng katiyakan at paano tayo tinatawag na magtiwala sa paghawak sa atin ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong pangako na hawak mo ako at hindi mo ako pababayaan. Sa gitna ng aking takot at pagdududa, tulungan mo akong magtiwala sa iyong pag-ibig. Patatagin mo ang aking pananampalataya at ipaalala mo sa akin na ako ay ligtas sa iyong kamay. Amen. Pagpalain kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.